Sino ang pinalaya sa EDSA? Tanungin ko kayo. Sino ang pinalaya sa EDSA sa 1986? Tatay niya. Tatay niya, si Marcos. Okay? Sino ang nagpanayas? Di ba itong mga Pinlawan? Pinlawan? Mga komunista? So ngayon, pinagtanggol nila ang pinalayas nila. Sinukan na ninyo, kinain pa nyo. Kako! Natatakot na si BBM. Malapit na siyang mapaalis ng taong bayan. Bakit ang budget na ito ay naging iskandaluso at puno at bakbak ng kriminal na mga violations kung kaya umabot sa Supreme Court at ngayon natatakot siya na baka ipatigil at i-reverse ng Supreme Court at madeklarang unconstitutional. Si Sara Duterte ba ang nagpirma ng budget na focus-focus o si Marcos? Diyan pa lang makikita mo na ang kabuloktutan ng panawagan ng Chapsoy Group na yan na si Sara ang ipa-impeach, samantalang ang naghalo-halo at naggumawa ng kalo-kalo at ng mga pansit kalokohan sa budget ay si Marcos. Pangalawa, sino ba ang nagpumilit na kunin ng illegal ang 60 billion pesos na pondo sa PhilHealth? At ang inutusan si Ralph Recto at sinabi niya na kulang pa nga dapat 89 billion. Mabuti nag-intervene ng Supreme Court. Si Sara Duterte ba ang nagpakuha ng 60 billion sa PhilHealth? Di ba si Marcos? Pangatlo, sino ngayon ang may pananagutan bakit hindi makita ang 500 billion na Maharlika Diskarte Fund? Ang tawag niya Maharlika Investment Fund. Sa totoo lang, Maharlika Diskarte Fund yan. 500 billion, pondo ng mamamayan. Si Sara Duterte ba ang may pakana? Hindi. Si Martin Romualdez at si Marcos. At ngayon, hindi nila may paliwanag saan napunta ang 500 billion na pondo ng mamamayan. Dinamay pa pati ang Land Bank at pati ang Development Bank of the Philippines. Pangatlo, sino ba ang may pakana na panusutin ang mga tinatawag na flood control projects na naaanod ng baha at napupunta sa bulsa ng mga kontratistang mga bulok na mga congressman? Lahat halos, sabi ni Senator Ping Lacson, 80% ng kontratista mga congressman. At naaanod ang 1.3 trillion for 2 years, GAA 2023 at GAA 2024. Saan napunta ito? Si Sara Duterte ba ang nagpalusot nito? Hindi rin may paliwanag ni Martin Tambalustos at ni Marcos bakit mayroong mahigit mga 400 billion na ginastos sa ayuda here, ayuda there, na alam natin ang ayuda program ay political bribery at political corruption para bumili ng piking na loyalty ng tao in preparation for vote buying. So, bakit hindi ito iniimbestigahan? Bakit si Sara ang ipinapa-impeach? Ito pang malala. Sino ba ang inakusahan ng taong bayan? At ng maraming iskandalo, nalulong sa paggamit ng bawal na gamot. Si Sara Duterte ba? So, hindi natin maintindihan bakit pinipilit ng grupong Chapsoy, bakit ito pala tinatawag na Chapsoy? Kasi halo-halo. Una, nandyan ang mga kaliwete na dating pinanggalingan ko, mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF nandun yata sa Liwasan. Hindi ko alam kung pupunta dito mamaya para makikipagkabisa. So, komunistang terorista nandyan. CPP, NPA, NDF. Nandyan din po ang mga hilaw at mga hambog na nagkukunwaring sila ng aktivista. Ang grupo ni Ontiveros. Yan. Mga singipa yan ng CPP, NPA, NDF, mga rejectionist group. Nandyan din po ang itinakwil ng taong bayan na bulok na politiko, yung Dilawan at Tinklawan. Nandyan din po ang Magdalog na wala nang dumalo kasi sila na lang. Kaya ang pangalan niya na hindi na Magdalog, walang dumalo na. Okay. Kaya Chapsoy, iba-iba ang kulay ng kanilang ideolohiya, iba-iba ang kasaysayan ng politika, pero iisa ang nagtutuhog sa kanila. Ano yon? Ang kanilang obsesyon na paralisahin, lumpuin at mawala ang political influence ng mga Duterte sa political landscape ng ating bansa. Sapagkat ang Duterte political brand of leadership ay napakadelikado para sa Chapsoy Group na manumbalik. Sapagkat hindi sila pwedeng mamayagpag, hindi sila pwedeng mag-influence, at ang lalo na, tudurugin talaga sila ng mga Duterte kind of leadership kapag nanumbalik itong mga communist terorista urban operatives, ang mga bulok na politikong Dilawan at Tinklawan, at itong wala nang gumalo na grupo ng Magdalo daw. Okay, klaro tayo. So yan ang dahilan kung bakit Chapsoy Group sila. Yan din ang gusto kong ipaliwanag ni Yusek Ben Ranke. Bakit mahalaga that the people should be educated well on the political situation pertaining to saan dapat
ang pananagutan at paniningil. Nakasentro. Definitely not kay Sara Duterte. I will give you former Undersecretary Ben Ranque, ang ating Tatay Ben, na walang kapaguran sa pagpapaliwanag Marcos, alis dyan. sa Marcos Alis Dyan na programa nila. Ito po ang nangyayari ngayon, ang ginawa ni BBM at ni Martin, ni Lisa at yung mga magnanakaw na May nag-comment dito, go ka Eric. ay Go isang ka Eric. pagpapakita Solid na Duterte. desperado na. Oh. Desperado na Dito sa page ko, ang dami si mong fans. BBM. Natatakot na si BBM na malapit na siyang mapaalis ng taong bayan. Kaya nga ginawa niya nito. Dahil ulitin ko, desperado na siya. Anong sabi niya? Tungkol doon sa GAA 2025 na nasa Supreme Court na ngayon. Di ba? Yung nag-file daw sila ang destabilizer. Pero bakit siya natakot? At ang sagot niya sa kanyang contingency plan, i-shut down niya ang government. That is a sign of desperation na talagang wala na siyang magawa ngayon. Correct. Ha? Wala na siyang magawa. Kaya dito ngayon, napuntahan, alam ko kung anong ginawa nila, bakit nandito yung mga, hindi nga nila daw alam. Diba? Tulad Bakit sa sila kanina. nandito? Basta pinapunta Basta sila ng mga pinapunta kuraparuko sila ng nila. mga kuraparuko nila. Oh. So ngayon, sa simula kasi, Mga politikong pare. nung ang mga organizer nangingimbita sa mga grupo, no? Kasi ang kanilang unang purpose, pag-usapan ang mga nangyayari ngayon sa gobyerno ni BBM na accountability, kailangan i-account ang presidente, kailangan managot sila, di ba? Parang nanglinlang sila eh. Nanglinlang sila. Exactly. Kasi yun ang umpisa nilang panawagan na mag-meeting tayo dahil papanagutin natin ang administrasyon ito. Pero anong nangyari ngayon? Nakikita namin na bubulgar na hikaili. Yung tunay na purpose, i-impeach sa harapan. Gago kayo, BBM. Gago din kayong mga nag-organize dito. Oh, dinulokong I-impeach tao eh. ninyo ang isang vice presidente na walang executive function kasi vice president lang. Standby lang siya. Standby lang siya. Bakit din siya ang i-impeach? Siya bang pumirma ng mga dokumento? Correct. Ha? Nandyan ba sa kanya ang pera? Nandun sa executive, sa pamumuno ni Bangag Bongbong Marcos. Nandun sa kongreso na siyang gumagawa ng pera. Eh wala kayong day. Wala kayong baby Sara. Bakit lang inyong ipa-impeach? Eh mga gago kayo. Sumusunod lang kayo sa dikta dahil nababayaran kayo. Di ba? O speaking of back-to-back rally ninyo, o dito sa INSA, alam mo, Nilangaw. sino ang pinalaya sa INSA? Tanungin ko kayo. Sino ang pinalaya sa INSA sa 1986? Tatay niya. Patay niya si Marcos. Okay? Sino ang nagpanayas? Di ba itong mga pinklawan? Dilawan? Mga komunista? Oo. So ngayon, pinagtanggol nila, ang pinalayas nila, sinukan na ninyo, kinain pa nyo, kako. Tama. Thank you. Sila naman Bubo talaga, kayo. Talaga naman sila nagpunta. Kayo nagpalayas sa mga Marcos, tapos ngayon, kakainin nyo uli. Anong klase kayo ng mga organizer, mga, kumbaga, makabayan daw kayo? Dahil pinalayas din si Marcos Sr. noong araw. Dahil you hated the sense of Marcos, but when kayo ang namumuno, you like the sense of Marcos? Oh, nagnakaw din kayo. Galit kayo sa pagnanakaw ni Marcos, sa ama ni Marcos. Eh ngayon, after Marcos gone, kayo din ang nagnakaw. Eh ngayon, Marcos na naman. Bumalik kayo sa mga Marcos para magnakaw na uli kayo. Kago kayo. Yusik Walang katapusan. Talagang babagsak ang bansa kung ganyan kayo. Bakit hindi natin gawin yung tama? Magkaisa tayo para sa tamang gagawin. Huwag yung kayo ang mga destabilizer. Destabilizer ang mga Marcos dahil magnanakaw. Yung Ilkatin nila, gusto nilang kunin. Ha? Binura pa nila yung Anti-Corruption Commission. Executive Order number 1. First day of Marcos, binura niya yung Anti-Corruption Commission. Bakit? Dahil gusto nilang magnakaw para walang magharang sa kanilang mga pagnanakaw. Yun ang katotohanan dito. Binura ang
binura ang Anti-Corruption Commission dahil magnakaw sila, magnakaw. Pangalawa, yung agenda nila na bawiin yung ill-gotten wealth doon sa Amerika. Kaya pumayag na papunta dito ang mga armas nuklear. Dahil dyan sa rason na yan, na ang Amerika na may hawak sa ill-gotten wealth nila, gusto na kunin, nakipagsapwatan kay President Biden, yun, pumunta ang nuklear. Lumaki ang Inca. Ngayon, nag-iba na din siya ng tono. Kasi, ang solusyon daw niya sa West Philippine Sea, ipapauwi na yung nuclear missile. Yun na, magalit na din ang Amerika sa kanya. So, mag-antay siya. February 25, 2025, sa kalendaryo, 1986, February 25, 1986, pinalayas ang kanyang ama. So ngayon, papalayasin din siya dahil ibalik siya ng Amerikano sa Hawaii o may contempt siya doon sa korte. Kulong siya doon. Mag-antay ka. Yan ang mangyari sa buhay mo. Dapat lang kasi wala ka na sa matitinong pag-iisip. Di ba? Shutdown government. Kwento ba yan sa isang matinong presidente? Gago, baliw. Kasi adik ka. So ngayon, dapat ikaw ang i-impeach. Dapat ang mga tao ngayon dito, yung kanilang utak, i-impeach ang presidente. Dapat. Hindi ang vice-presidente. Yun ang katotohanan. So, nada. Okay. Wala. Yusek Ben, para makabuhay lang si Yusek Ben, inilinaw natin ang issue nila sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte, kinurakot daw niya ang confidential fund. Ito muna ang facts. Okay. Tayo dito. O sige, dito daw, dito. Maisog yan. Okay. Yan. Ito yung facts na gusto nating ilinaw namin ni Yusek Ben. Walang findings ang Commission on Audit or COA na may korupsyon si Sara Duterte. At there are more than 400 na mga agencies of government na may confidential fund. So kung sincero sila sa kanilang sinasabi na gusto nilang i-check ang confidential fund para hindi maabuso at makurap, bakit si Sara Duterte lang? Di ba? Malinaw. Si Marcos Jr. sa 2023, 2024 hanggang 2025, ang confidential fund mahigit 10 billion pesos. Billion. O bakit hindi nila ito chine-check? At ano na po ang status ng confidential fund sa iba pang agencies of government na umaabot mahigit 400, bakit hindi nila chine-check? So kalokohan. Ang confidential fund, natural na may alias. Kaya may Mary Grace Piatos. Dapat nga may Jack Angel Chippy pa. Kasi ang alias ay cover para sa mga intelligence and confidential projects. Natural, hindi yan makikita na pangalan sa Philippine Statistics Authority. Kaso itong ang Kongreso, ang Quadcom, bupols, hahanapin daw nila ang mga pangalan sa tinatawag na Philippine Statistics Authority. Si Ka Eric mismo naging confidential agent ng gobyerno. At hindi ko ginagamit ang real name ko. Pag pumirma ako ng confidential projects at confidential and intelligence project. So illegal yun, hindi? Hindi! Kasi may totoong mga tao yan. So bakit ngayon ang ating pagdidiskitahan dahil lamang sa sinasabi nilang confidential fund, ipapa-impeach si Sara Duterte, hindi naman siya ang may malaking kasalanan at nangungurakot sa pondo ng bayan. Kung hindi ang Marcos Jr. government at ang kanyang kasabwat na sila Martin Romualdez. So dyan palang foul na. Number 2 na punto. Walang findings, uulitin ko, ang Commission on Audit that Sara Duterte committed corruption. Ang lahat ng agencies of government nakakatanggap ng tinatawag na Audit Observation Report or Audit Observation Memorandum. So kung may AOM or AOR, ang ibig sabihin niyan, magpaliwanag ka. Pero hindi automatic na ikaw ay nangurakot o guilty sa corruption. Sana ang 1.3 trillion na pundo para sa flood control project na hindi nga makita. Yan ang ino-audit dapat. O sana punta ang travel expenses nila noong 2023 na pinakulong kami. 2.3 billion. Yan ang Sinong gumamit niyan? Diba? Sabi ni Ka Eric, 1.8 billion ang travel fund ni Martin Romualdez. Yun pala, 2.3 billion noong 2023. At hinabol nila na bago matapos ang taon, ay pinamudmod nila para maglakwat siya.
yan ang dapat i-audit. So bakit si Sara Duterte ang ipapa-impeach? Malinaw pa sa sikat ng araw na ang kanilang Imbes VP Sara ay paglilihis sa totoong isyo laban kay BBM at mga kasabwat. Pagtatakip. Sila pagtatakip. Agree. Yun ang totoong isyo. Kaya malinaw po na kami pumunta dito para magkaroon Paliwanag. ng pagpapaliwanag sa inyo. Oh, Kasi ang inyong viewers, ang inyong mga supporters, oh libo-libo na ang mga yan nakikinig. ang makikinig. At ang inyong pagpo-post ng video nyo, Ay, hindi ka masasabi dito Ay. sa ano, sa nautot na eleksyon. Itong darating na Mayo, di ba? May eleksyon. Ito pa. sa 2025. Eh, di ba sayang yung pera? Sige. Oh, Yung ito printing pa. ng balot. Ito pa. Kaya nga, wala kaming tiwala sa darating na eleksyon ito. Pakipaliwanag mo yung sikret. Bakit? Ito na ang hukus-pukus nangyari na. Nagprinta sila ng baluta. Authentic, genuine at readable sa ECM, Electronic 6 million Counting ballots. Machine. Iwan ko lang kung 6 million Baka o mas malaki. Mas malaki pa yan. 6 million lang ang report. Pero alam ko kasi, bakit alam ko? Ako po ay nagiging executive officer ng Foundation for Clean Elections. Tumulong po ako noong araw, noong may dinadaya sa dagdag bawas. Kami po ang nag-research. kung Naging paano watchdog ginagawa. kayo. Oo. Kaya nga alam ko ang mga kalukuhan dyan sa Kumilik. Ngayon, umaandar na naman. Magiging walang saysay ang eleksyon ngayon. Dahil anong gawin? Ibibintayan ng mga taga-Kumilik. With kasabwat si Marcos, si BBM, si Lisa, si Martin, o lahat na dyan kasabwat. Bakit? Dahil gustong ipapanalo ni BBM ang kaniyang 12 na mga senatorial candidates. 12-0. Pati mga congressman nila. Pati mga congressman nila. At yan sila magbabayad din. Kasi pagdating sa sa counting, ang i-distribute, yun na, kasi pipilapan na nila yun. Nagtagaan ko kayo sikben Oh. ha. Halimbawa, ang inaamin ng COMELEC na nang lumabas ang unang desisyon ng Korte Suprema Oh. na may mga kulang na kandidato na Oh. dapat ihabol, Oh. pinatigil nila ang Pinatigil. early printing. Oh. Ilan ang balota na Puno, inamin ng tama COMELEC? lang yun. 6 million ballots. Oh. Ang 6 million ballots nagkakalaga ng 22 pesos per Oh. ballot. Mm. That's 132 million pesos. Oh. No, 132 million pesos na balota. Mm. Yun lang ang inamin nila. May punto si Yusek Ben. Paano kung 10 million ballots? Sobra pa Okay? yun. At ito ay pakihawak po Brother Oliver. Tapusin ko lang. Tapusin ko lang yung sinasabi ko kanina. Paano kung ang 6 million ballots na ito, dahil machine readable, pag sinabing machine readable, pwede mong ipasok sa Ika-count yun. ika-count kasi senador. Ang resulta. Ang resulta, party list, Partiles. pati bababa, pati sa Davao Congressman. election, pwede. Kasi kasama pati yung Davao Basta lahat, pati mayor. lahat na naka-entry doon na gusto ng pumili, Oo. manalo. Ngayon itong problema. Kung susunugin nila in public ang 6 million ballots, parang nagsunog ka ng 132 million pesos. Ngayon, kung i-shred mo o ipapalamon mo sa Magkapira machine, pa sila. oo. Ngayon ito ang problema. Nasaan ito ngayon? Saan Itong ngayon? 6 million earlier printed Oo. na machine na mga balota Saan? na machine readable. Oo. So, may punto po si Yusek Ben Ranke dyan. Gagamitin nila. Kaya nga, Yusek Ben, ito lang muna. Kaya nga nakita ninyo yung mga survey bayaran nila. Tumataas ang rating ng mga kandidato ni BBM. Bakit? Mind conditioning dan para itugma doon sa panalo nila sa daya. May possibility. Yun. Kaya nga hindi tayo maniniwala na tuwid ang eleksyon na ito. Tuwad. Tuwad na isang tuwad. Focus, dagdag bawas para ma-elect, kumilikted ang tawag ko doon. I-elect ng kumilik yung mga kandidato ni BBM upang panindigan pa rin nila ang mga kasamaang ginagawa sa administrasyong ito kung hahantong sila sa 2028. Doon, itutuloy nila ang pag-uusig sa mga Duterte. Lahat ng mga kamalian ngayon,
pahid nila sa mga Duterte. Correct. Pag may isyo, malaki, laban sa kanila, EJK Duterte, Impes BP Sara. Mga Pilipino, nabodol na tayo nung pinili natin at binoto ang bangag na presidente na yan. Ngayon, huwag na kayong magpabudol, huwag na tayong magpumugka, bagkos, paalisin natin siya. Ngayon na! Marcos alis dyan! 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 Ikaw ang salot sa bayan! Ikaw ang problema sa bayan! Umalis ka na! Dahil yan ang tadhana ng mga Marcos na magnanakaw, sinungaling, diktador. Yon ang mga Marcos. Huwag na ninyong piliin. Huwag na ninyong pilitin na magpabango pa kayo dahil hindi na yan ma-rewrite ang history. Marcos, alis dyan! Marcos alis dyan! Now na! Bakit tayo naririto bago magsimula ang rally nila sa kabila? Sapagkat mahalaga po na may palaganap sa buong daigdig at sa buong bansa na ang may pananagutan sa paglala at pagluba ng korupsyon, pangdarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan, at ang may pananagutan sa panunumbalik ng korupsyon, droga at kriminalidad ay si Bongbong Marcos. Hindi si Sara Duterte. Ang may pananagutan kung bakit naging sindikato at ukus-pukus ang budget 2025 at pwedeng hindi na ito gamitin at ideklara ng Supreme Court na unconstitutional, ang may pananagutan si Marcos. Eh bakit hindi siya pinapanawagan na lumaya sa puder at patalsikin sa kanyang pagiging pangulo na inutil at walang saysay ang gobyernong kanyang pinamumunuan? Sino ba ang kumuha ng PhilHealth 60 billion pesos? Hindi ba sila nila Marcos at sila Rap Recto? At pinigilan ng Korte Suprema na magkaroon ng temporary restraining order at injunction, kaya hindi nila nakuha ang 26 or 29 billion na naiwan sa PhilHealth. Hindi ba yan ay pananagutan ng Pangulo ng Bansa? Eh bakit si Sara Duterte ang ipinapa-impeach at hindi si Marcos? Yan ang tanong ng mamamayan. Kung totoo na gusto natin pagbabago at matino na pamumuno sa pamahalaan, una sa lahat, tukuyin at tumbukin natin sino ang may pananagutan sa paglubha at paglala ng korupsyon. Si Bongbong Marcos! Si Bongbong Marcos. Sino ang may pananagutan sa pagkakaroon ng malaganap na kultura muli ng korupsyon at pandarambong? Si Bongbong Marcos! Sino ang may pananagutan sa panunumbalik ng droga, sindikato ng mga kriminal at ng ganon din ng mga oligarkong gahaman sa gobyerno ni Marcos? Si Bongbong Marcos! Sino po ang nagpasiro budget sa PhilHealth? Si Bongbong Marcos! Sino po ang may layunin na itinago ang pagbebenta ng gold reserve na 25 tons at nagkakalaga ng 129 billion pesos? Si Bongbong Marcos! Eh bakit si Sara Duterte po ang pinapa-impeach? Kalokohan. My goodness, mga kababayan, ito ang dahilan kung bakit kailangan nating ilinaw ang mga isyu na ito at bakit tayo nagsasalita dito, sapagkat hindi pwedeng tabunan, hindi pwedeng takpan ang katotohanan, sapagkat anong katotohanan, mga kababayan? Ang katotohanan, ang paniningil at pananagutan dapat nakasentro kay Marcos, sapagkat siya ang Pangulo ng bansa. At malinaw po na ang malala at malaganap na korupsyon na ito ay pananagutan ni Marcos mismo. Siya ang pumirma sa lahat! Yes! Siya ang So panagutin! mga kababayan, ibibigay ko po kay Ginoong Oliver para sa panghuling panalangin at pagtitipon natin dito. Naman Diyos, sa hapong ito nagpapasalamat po kami sa oras na ibinigay mo sa amin dito sa Exas 9. Lahat ng ito, Ama, pinapadalangin po namin ang aming kahilingan. Gawa ng these days, ibigay mo na ang aming mga pangarap. Napababain na po si Pangulong BBM dahil kung saan wala ng kakayanan, aming kahilingan na pumabago siya ng peaceful at ibigay niya na po ang karapat-dapat para kay Vice President Sara. Dahil ang alam po namin na ang mga Duterte ay walang kasalanan. Siya po ang Pangulo, siya po ang dapat magkaroon ng accountability. Kaya sa umagang ito, Ama, pinapasalamatan po namin
sa lahat po na nandito na sumusuporta para ipahayag ng katotohanan, ang mga vloggers na nandito po, ang mga kapulisan, ang Robinsons, nagpapasalamat po kami sa mga guard na nandito po na patuloy na pinagbibigyan po kami kay Yusek Benranque, kay Kaerik, at kay Muslim Affairs, kay Ma'am Sara, ay kay Ma'am Syra, at kay Ma'am Karen, at sa mga vloggers po, at sa mga viewers na nanonood po ngayon. Nandito po kami upang ihayag ng katotohanan. Kaya lahat ng ito, mga pinapadalangin po namin sa aming Amang Diyos, na aming makapangyarihan sa lahat. Everybody say, Amen! Amen! Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you. Next time again. Next time again.